Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programa ang Reaction Movie Rada ko. Okay, sa ating pagpapatuloy mga minamahal kong mga kababayan, binabati ko po ng isang maligayang bagong taon sa lahat po ng mga Pilipinong humaharap sa bagong taon at sa bagong pagsubok sa buhay. Alam ko bawat isa sa atin mga minamahal ko mga kababayan ay mayroong pagsubok sa buhay. Kaya lamang iba-iba po yung level nito. Mayroon pong pagsubok na halos hindi na natin kayanin pero sa awa ng Diyos ay nakakaya natin. No? So ganun pa man, gaano man karami, gaano man kalaki o ano man yung pagsubok nating haharapin sa taong ito ay alam ko po makakayanan natin, lalong-lalo na po doon sa mga kababayan natin na mahaba-haba na po yung experience sa buhay, lalong-lalo na po sa karanasan nila. At alam ko rin na ang bawat isa sa atin ay nangangarap. So sa ating pangarap alam ko pong gagabayan tayo ng Diyos, lalo na kung ito ay maganda, lalo na kung ito ay kaya-aya, hindi lamang po sa batas ng tao kundi sa batas ng Diyos, no? At sa bagong taon po na tayo po ay magsasama-sama, panibagong taon pala, sorry, sana po mas lalo pa nating makamtan yung tunay na pagbabago, no? Hindi po yung tunay na panggagago katulad po ng ginawa ng dating administrasyon na kung saan tayo po ay pinasakay lamang, pinaasa, pinaniwala, niloko, winalangya, tinarantado, niloko ng mga Duterte. So sa pagpasok po ng 2025, alam ko pong mayroon po mga panibagong mangyayari. Alam ko pong mayroon po tayong haharapin na mga pagsubok na kung saan talagang wala tayong magagawa kundi harapin, di ba? So ganun pa man, lalong-lalo na po yung usapin diyan sa Quadcom, yung usapin po diyan sa Senado at yung iba pang mga usapin patungkol po sa ating bansa. So ganun pa man, sa bagong sa taong pong ito, sa pagpasok po ng 2025, naway tayo po muli ay magkaisa. Magkaisa na tulungan, suportahan ng ating mahal na Pangulo. Alam ko na pagkatapos nito, mga ilang araw, back to normal na naman, haharap na naman ang lahat sa kanilang mga tungkulin, sa kanilang mga gampanin, lalong-lalo na po yung ating mga mambabatas dyan sa Kamara. Alam kong may haharapin na naman silang mga kumbaga usapin na dapat nilang masolusyonan at sana sa taong ito ay magkaroon pa na mas maraming development, lalong-lalo na po sa usapin po ng EJK, lalong-lalo na po sa usapin po ng Pogo, sa usapin po ng mga droga, lalong-lalo na po sa usapin po patungkol po sa mga kalapastanganan o kawalangian nitong ni Sara Duterte o ng mga Duterte. So para po sa akin, ang taong ito ay dapat po nating pagsama-samahan. Tayo po ay kapit-bisig na kung saan tulungan po ang ating gobyerno sa kanilang magagandang hangarin. At huwag po tayong sumuporta, lalong-lalo na po sa mga kalaban natin na walang ibang iniisip kundi ang kanila lamang pong sarili. Alam naman po natin na sa bawat araw, gusto po ng ating mga kalaban na patalsikin, paalisin ang ating mahal na Pangulo sapagkat gusto nilang maangkin yung kapangyarihan na hindi naman po karapat-dapat sa kanila. At alam naman po natin kung ano ang dahilan kung bakit gusto nilang agawin ang kapangyarihan ng ating Pangulong Ferdinand
Marcos Jr. Alam naman natin yun, di ba? Kahit hindi ko na siguro sa inyo sabihin pa, dahil halos lahat naman po tayo ay may cellphone, lahat tayo ay nakakaalam ng mga balita, lahat tayo ay nakasubaybay sa social media, di ba? So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, umaasa po ako na sa patuloy na pakikipaglaban o pagbibigay ng hustisya ng gobyernong ito sa mga nilapastangan, winalangya, ginago, tinapakan ng mga Duterte, mabibigyan po talaga sila ng hustisya, no? At sana po sa taong ito mas lalo pa pong maging matibay, matatag, matapang, at buong loob ang ating mga congressman. At sana lahat po ng mga kaalyado ng ating mahal na Pangulo ay malagay po sa pwesto, no? At sana din po marinig po at ng ating Panginoon, ng ating dasal, na sana yung mga kaalyado ni Sara ay hindi na magkaroon pa ng pwesto sa ating gobyerno, nang sa ganon ay magkaroon po tayo ng tunay na katahimikan, tunay na kapayapaan, tunay na pagkakaisa, tunay na pag-unlad. Dahil hanggat nandiyan po sila, mga minamahal kong mga kababayan, mahihirapan po tayong makamit ang tunay na pagbabago, tunay na kapayapaan, tunay na pagkakaisa, sapagkat mayroon pong pilit na sumisira, nang wawasak sa magandang layunin o sa magandang plano ng ating mahal na Pangulo. Kaya nga mga minamahal ko mga kababayan, sa taon pong ito, para po tayo ay hindi madaig ng ating mga kalaban, ay dapat po magkaisa tayo. Wala pong ibang sikreto niyan. Wala pong ibang pwedeng gawin natin para tayo po ay hindi malupig, kundi ang magkaisa. Magkaisa para sa isang magandang layunin, para sa mapayapang kumbaga pag-unlad, no? So alam naman po natin ang puso ng ating mahal na Pangulo, wala naman po siyang ibang minimithi kundi ang matupad at magawa yung kanyang magagandang layunin para po o pangarap para po sa ating bansa. So alam naman po natin na wala pong ibang layunin ng ating Pangulo kundi maibigay sa mga Pilipino yung kanilang mga pangangailangan, no? So dun po sa mga kalaban natin na naninira, ay sana po mabuksan po ninyo ang inyong isipan. Kasi wala, kahit po ano naming kahit pa ho anong sabihin namin, kahit pa po magdamag kaming magsalita dito sa aming mga programa, kung talagang pilit nyo pong sinisirado ang pintuan ng inyong puso, ng inyong isipan, ay hindi po ninyo mauunawaan o maiintindihan ang katotohanan, sapagkat sirado po ang inyong mga kaisipan. Kaya sa taong ito, inaasahan po natin na marami sa mga Pilipino ang mabubuksan po ang kanilang mga kaisipan sa katotohanan. Tandaan ninyo, pag binuksan po ninyo ang inyong kaisipan sa katotohanan, alam kong mauunawaan ninyo, maiintindihan ninyo kung ano talaga ang katotohanan. So sa ating pong mga kababayan, bago po tayo pansamantalang mamaalam dito po sa ating programa, muli ko pong sinasabi, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.